Kamusta mga kaibigan? Ito ang mga expensive things na pagmamay-ari ni Shaquille O'Neal. Kaya simulan na natin. Simulan natin sa isang bahay, sa bahay ng mga isda. Tinawagan kasi ni Shaq ang mga bata ng Animal Planet Tank para igawa siya ng isang pinakamalupit na aquarium. Kaya naman, ganun mismo ang ginawa nila para kay Shaq. Jack, come on in, pal! Peekaboo! Ito ay isang Egyptian team na 800-gallon aquarium. Tapos may nakalagay ditong 3 exotic grouper fish, Japanese Kadako eel at 3 custom Sphinx hookah na statue. At ito ay may presyong $120,000. Ang sumunod naman ay ang paggastos niya sa isang treehouse. Noong 2018 kasi, kinontak ni Shaq ang TV show na Treehouse Masters para magpagawa ng treehouse na kanyang pangarap. 1, 2, 3. Ito ay merong handcrafted metal fire pit, custom 9-foot mahogany na pinto at mataas na bubong. Pagpasok mo naman sa loob, meron itong poker table, dartboard at syempre meron itong full service bar. Tapos meron din ditong painting ni Dr. Diesel ni Shaquille O'Neal. Hold on. I've never seen anybody do this to me. Thank you. Thank you. That's an honor. Shaq, pwede mo siya pasalamatan hanggang gusto mo. Pero grabe, gumasto siya ng mahigit sa $400,000 para lang sa isang treehouse. Well, isipin nga natin, $400,000 sa treehouse na kasing laki mismo ng bahay. It makes sense, kaya naman pala ang mahal ng treehouse na yun. Mapunta naman tayo sa mamahaling gastos ni Shaq. Noong 2014, si Shaq ay nasa isang business conference sa Texas. Noong time ng interview niya sa USA Today, si Shaq ay may pasabog. Every time iPhone comes out, I buy 50. 50 iPhones. Yes, I pass What do you some do out. with 50 iPhones? I pass some out, and then I just pass like kids. Like I'll tweet and be like, "Hey, this is Shaq. I left the iPhone 7 right next to my old place where I used to work out." Wow! Kung si Shaq ay bumibili ng 50 iPhone sa tuwing may bagong release ito, siya ay gumagastos ng nasa $747,618. Ang lupit, no? Ngayon, pag-usapan naman natin ang paggastos ni Shaq ng milyon. Umpisahan natin sa 72-foot na yate. Ang yateng ito ay may kitchen, 3 kwarto, at meron din itong nakatagong cruise quarter. At meron din itong fruit bowl. O di ba ang cool ng yate? Pero alam mo ba na nabully si Shaq dahil sa yate na to? Noong 2018 kasi, pinost ni Shaq ang picture na ito at nagpatulong siya sa kanyang fans kung ano ang magandang ipangalan sa bago niyang yate. Subalit medyo nag-backfire ito sa kanya. Ang isang lalaki kasi ay grabe mang asar. Talagang sunog kung sunog. Pangalanan niya daw ba naman kasi ito ng free throw para daw hindi ito lumubog. Grabe, asar talo yata si Shaq dun ah. Well, at the end of the day, ang yating sinasakyan ni Shaq na ito ay nagkakahalaga ng $1.7 million. Kung bitin ka pa dyan sa yate, ang car collection ni Shaq ay ibang level ng flex. Noong 1992, ginastos ni Shaq ang una niyang paycheck sa 3 magkakaibang Mercedes-Benz. Pagkatapos nun ay na-addict na si Shaq sa pagbili ng kotse. Siya rin ang isa sa may pinakamahal na car collection sa history ng NBA. Ang sinasabi ko dito ay ang mga classics, tulad ng kanyang vintage 1963 Cadillac Eldorado. Ito mismo ang aktual na kotse na ginamit sa movie na Scarface. At meron din siyang 1964 Chevy Impala na binili niya mismo mula kay Snoop Dogg. Pero ang kanyang addiction ay nagsisimula pa lang dahil pagdating naman sa kanyang mga custom cars, si Shaq ay all out dito. Tulad na lang ng binili niyang Infiniti G35 na ganito ang itsura.
Tapos nilagyan niya ito ng custom Vader body kits na naging mukhang ibang kotse na ang itsura. Tapos tignan naman natin ang kanyang Dodge Charger SRT Hellcat na nilagyan niya ng custom butterfly wing doors. Hanep astig. Pero walang-wala yan kumpara sa koleksyon ni Shaq ng ultra luxury cars dahil hindi lang siya merong Mercedes S550, Porsche Panamera, Lamborghini Gallardo at saka meron din siyang 2 Ferrari, 3 Bentleys at saka 3 Rolls Royce. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang 40 na kotse sa garahe ni Shaq, ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa $5 million. Grabe, adik pala talaga si Shaq sa mga sasakyan. Subalit sa maniwala kayo o hindi, hindi pa yan ang pinakamahal na addiction ni Shaq. Dahil ang susunod natin ay hindi mapigilan ni Shaq bumili. Bumili ng mga multi-million dollars mega mansions. Ito ay nagsimula noong 1992. Noong siya ay nasa Magic pa. Binili niya ang 36,000 square foot lakefront na mansyon sa Orlando, Florida. Ang lupit ng mansyon na ito na merong 12 bedrooms, 11 bathrooms at may garahe ito na kasya ang 17 na kotse. Tapos meron din itong NBA size basketball court at ang mansyon na ito ay nagkakahalaga ng $16.5 million. Pagkatapos niyan, nahook na si Shaq dahil sa sumunod na 17 years, nakabili siya ng iba pang 6 na mega mansion. Isa sa Vegas, 2 sa LA, isa sa Phoenix at ang kanyang 18.8 million property sa Miami. Pero ang panghuli ay espesyal dahil binili niya ang $1 million na mansion sa Atlanta. Pero sandali lang, $1 million? Bakit siya doon nakatira meron nga siyang 18 million na mansyon? Ewan, hindi ko din alam. Pero ang alam ko, ang buong koleksyon niya ng mga mansyon ay nagkakahalaga ng $48 million. Ang lupit ng bahay niya, no? Ang sumunod naman na binili ni Shaq ay talagang pambihira, ang mga patay na tao. Oo kaibigan, tama ka sa iyong narinig. Sa mga nakalipas kasing taon, si Shaq kasi ay mahilig gumastos sa lahat ng mga pwede pag-investan tulad ng Five Guys, Papa John's at maging ang Krispy Kreme. Subalit noong 2018, si Shaq ay naghahanap ng kakaibang investment, yung tipong killer investment. Kaya naman kinausap niya ang Authentic Brands Group, ang $10 billion brand management company para makipag-deal sa mga ito. Binenta kasi ni Shaq ang rights ng mismo niyang pangalan sa halagang $270 million. Subalit, ano nga bang ginawa ni Shaq sa pera? I don't like to seem like I'm bragging, but I'm gonna ask you a question. Who owns Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Playboy? Who owns Elvis Presley? Me. The Diesel. Stop playing! Talk heavy. Talk heavy. So when I was retiring, I called the 3 companies that help people live forever, and they brought my band for a lot of money. So I took half that money, put it back in the company. Now I'm the number 2 guy in the company. Now I own all those other brands. So if Shaq goes away, shit, we still got Elvis. Si Shaq ay talagang bumibili ng mga patay na tao. Yung rights lang hindi yung mismong tao. Binili niya ito sa halagang $135 million. Ito na siguro ang pinakamahal na bagay na binili ni Shaq, no? Sa maniwala kayo o hindi, mayroong kakaibang bagay na pagmamay-ari si Shaq na mas mahal sa $135 million. Noong 2002, si Shaq ay nagdesisyon na gamitin ng konti ang kanyang NBA money at nagsimula siya mag-invest sa real estate. At ang kanyang unang ginawa ay bumili siya ng 21 na housing community sa Colorado para sa libo-libong low-income na pamilya. At ito ay may halagang mahigit $1 million. Pero ang karir ni Shaq sa real estate ay nag-uumpisa pa lang dahil noong 2019
nakipag-partner si Shaq sa Beret Development para gumawa ng pinakamalupit na flex na hindi mo aakalain. Nai-imagine mo ba ang 22-story na skyscraper na merong 168 luxury apartments na tinawag na Shaq Tower? At ang value ng isang building na ito ay $89 million. Ang mahal na ng $80 million, pero hindi nagtagal ay in-announce ni Shaq na gumagawa sila ulit ng isa pang tower sa New York, ang 33-story luxury apartment. At ito ay may mga restaurant, roof deck plaza at private lounges. At ito ay tinawag na the house that Shaq built. So nung natapos ng building, ito ay may halagang $159 million. Kaya naman kapag pinagsama-sama natin ang kanyang mga real estate investment, ang kanyang buong portfolio ay may net worth na nasa $330 million. Kaya naman iyan ang number 1 sa mga mamahaling bagay na pagmamay-ari ni Shaquille O'Neal. Kaibigan, iyan ang 8 kakaibang mamahaling bagay na binili ni Shaq. Ano ang masasabi nyo rito? Comment nyo na lang at huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Kinuwento TV. Pa-like na rin ang ating video. Salamat!